Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makisilip sa mga maiinit at samot-saring impormasyong hatid ng Reporter's Notebook kasama ang Nescafe Classic. Sa aming mga ulat ngayong gabi, ang mga kaso ng carnapping at carjacking sa bansa. Sana hindi nyo na pinatay. Tsaka sana hindi na ganun kasakit. Hanggang ngayon hindi ko maisip kung paano niya nagawa yun eh. Wala akong kinalaman sa mga aligasyon. at ang bagong liderato ng COMELEC si Attorney Sixto Brillantes Jr. Paano mako-compromise when everybody has been more or less had some connections with everybody and almost all the politicians in this country? Naging fixer din daw po kayo. Yun ang pinakamasakit na allegation. Tutukan na mas malawak na paglalantad ng mga issue at balita dito sa Reporter's Notebook. Sa tala ng Philippine National Police, 32 kaso na ng karnaping ang naitatala sa unang buwan pa lang ng taon. Sapat nga bang ginagawa ng mga otoridad para puksain ang karnaping sa bansa? Bawat araw, 2 sasakyan ang naiulat na nakakarnap. Pero ngayon, hindi lang kotse kundi pati buhay tinatangay ng mga walang takot na kriminal. Ang pinakabagong biktima ng krimeng ito, ang car dealers na sina Venson Evangelista, Emerson Lozano at kasamahang Hernani Sensil. Sa magkaiwalay na insidente ng test drive mula sa mga nagpakilalang buyer o mano sa mga sasakyang kanilang ibinebenta, hindi na sila nakabalik pa sa kanilang mga tahanan. Magkakaiwalay na natagpuan ng kanilang mga bangkay. Lahat sila, sunog ang mga bangkay. Yun ang hiningi kong mabuo ang pamilya natin, pero ikaw na wala ka. Kaya kulang. Napakasakit. Sobra yung ginawa nyo. Sobrang karumal-dumal na nagtatrabaho ng marangal. Sana kung kotse lang ang gusto nyo, kinuha nyo na lang. Sana hindi nyo na pinatay. Tsaka sana hindi na ganun kasakit. Hanggang ngayon hindi ko maisip kung paano nyo nagawa yun eh. Ang sakit-sakit. Ang sinasabing leader at founder ng kilabot na Dominguez Carnapping Group na sangkot umano sa karnaping at iba pang krimen sa Luzon. Nung una ay naging mailap. Ngunit nung linggo ay sumuko sa Bulacan si Raymond Dominguez. Pero maring itinanggi ang lahat ng paratang sa kanya. Hindi naman ako nagtatago. Nandyan lang din po ako. Wala akong kinalaman sa mga aligasyon. Kasalukuyan siyang nakakulong ngayon sa Campo Crame. Kabilang ang mga kasong ito sa naitalang 32 kaso ng karnaping sa unang buwan pa lang ng taon. Isang taon na nakakaraan, hindi akalain ni Ricardo, hindi niya tunay na pangalan, na sa simpleng pagpapakarwash, matatangay ang kanyang sasakyan. Umupo na ako dun sa parang waiting area. Wala pang 30 seconds, wala pang 1 minute. May dumadating ng hindi ko kilala. May dalang baril. At nakatutok na sa akin. Bukod sa kotse, kasamang natangay din ang kanyang wallet, laptop at cellphone. Nagpapakarwash lang ako eh. Diba? Hindi ko, at saka village namin yun eh. Parang napakalayo sa isipan ko na mangyayari. Ganito rin ang sinapit ni Leonard, hindi rin niya tunay na pangalan. Nobyembre nung nakarang taon, sa mismong harapan ng kanyang tindahan, tinutukan at inagawan siya ng sasakyan. Bigla na lang may sumulpot na 2 tao.
Nung sabi ko, ano gagawin nyo dyan? Nakatutok na sa akin yung baril. Sabi niya sa akin ganun, huwag kang makikialam. Tapos sabay harurot na sila ng takbo. Ayon sa Highway Patrol Group o HPG, ang itinalagang sangay ng PNP na tumututok sa mga kaso ng karnaping at highway robbery sa bansa. Karaniwan ng modus ng mga karnaper ang naranasan ni Ricardo at Leonard. Ang forcibly taken, ang mga modus na ginagawa nito specifically, yung kuminsan nakaparada yung sasakyan, nag-aabang yung driver, na minsan nagbabasa, naabangan yung boss ng driver, gano'n. Bigla may lalapit, tututukan. No? Bubuksan, tututukan, pababayin yung driver, itatakbo. Hindi pa man nakaka-recover mula sa naw ng insidente ang karanasan sa karnap ni Leonard noong Nobyembre ng nakarang taon. Hindi pa pala ang huli ang nakaparada niyang sasakyang gamit sa negosyo na karnap rin ngayong buwan. May mag-aano dyan, lagi ako nakasilip sa bintana, nakatakip yung bintana namin. Tuwing may maririnig ako magpa-park dyan, sumisilip ako sa bintana. Hindi kami basta-basta, tsaka dito sa bahay namin ngayon, tuwing hindi kami basta-basta nagbubukas ng pinto. Git naman ng PNP, pababa ng bilang ng mga naitatalang kaso ng carnapping. Kung titingnan natin yung trend, no, pababa naman yun. For the last 10 years, from 2000 up to 2009, pero nung 2010, bumaba ito ng nakapag-register kami ng 1,900, which is about 18% lower. Tapos, bumaba lalo ng 1,700 during the end of December. Pero hindi umano natatapos sa bilang ng insidente ng karnapping ang problema. We can make certain statistics look good. Still, hindi pa rin natin nagagawa ang ating trabaho. Sabi natin, for the last decade, bumaba. But ang gusto kong malaman ngayon, ano ang rate of conviction? Sa tala ng HPG, noong 2010, sa halos 2,000 naiulat na kaso ng karnapping, hindi pa aabot sa 40 ang naisampa sa korte. At tila tumirik na ang andar ng sistema ng hustisya dahil sa mga kasong ito. Halos 30 lamang ang naaresto. Ang mga bilang na ito malayo sa datos noong 2009. Huwag kang mag-alala, gagawin namin lahat ang makakaya namin para mahanap namin, para mabigyan ng justice yung pagkamatay mo at saka pagkamatay ni Cecil.